Halos kakalabas lang rin ng buong NBA scheduling ngayon. Hindi ko lang alam pero parang mas pinaaga ni Kume ilabas yung mga schedule ngayon ng mga teams mula sa Eastern at Western. Parang minamadali Parang ngayon talaga lumalabas na mas focus talaga ang NBA ngayon sa Eastern Conference kung saan nandun kasi talaga ngayon yung mga possible na mas mataas ang TV ratings at broadcasting international. Yung nabasa ko pang article sa NBC Sports Fantasy, yung pinaka-pino-point out dyan, hindi lang basta sino kasi yung may pinakamadaling schedule o parang pinapaboran ngayong season kundi kung paano kasi pwedeng makaapekto yung mga yan sa schedule nila, possible sa rest day, back-to-back, compressed schedules at playoff week schedule. Ito talaga yung pinaka-importante. Yung current schedule reporting ng Knicks, nasa 12 total back-to-back games sila at 5 road back-to-backs pa. Ang October 20 opener nila laban kontra dito sa Sixers. Partikular na malaking event talaga yung aasahan. Dahil dyan din mismo kasi itataas nila yung unang championship banner sa Madison Square. Tapos makakatapat nila agad yung Sixers ni LeBron at Jaylen Brown, Embiid. Yung Christmas Day game naman nila kontra naman sa Spurs, isang rematch ng 2026 NBA Finals. Talagang si Kume papaldo alam kung ano yung ikot ng NBA ngayon. Katulad na lang last season sa championship game ng mga to. Yung NBA Cup schedule kasi ng Knicks possible kasama rin sa regular season calendar ng NBA Cup group games October 30, Philadelphia. November 13 kontra sa Indiana Pacers. November 25, makakatapat nila ang Cleveland Cavaliers na winalis nila sa playoffs. Possible ito yung game na aasahan kung mapuputol ng Cavs yung sweep nila kontra Knicks. Sa November 27, 2 days rest, makakatapat naman nila ang Miami. Ang Knicks nasa East Group B kasama yung Sixers, Pacers, Cavaliers, Heat, kaya parang pabor kay Bronson, Towns at Bridges to Ang Knicks may ilang mahirap talaga na matchup lalo na sa Sixers, Miami, Celtics, Cavaliers, Pacers at Spurs, pero hindi ibig sabihin na pwedeng bumaba yung value nila Jalen Bronson, Kat, Michael Bridges dahil ang game volume at availability, ang schedule analysis ang nagsasabi 5 lang naman ang road back-to-backs nila. Isa sa pinakamahabang bilang sa NBA kaya kahit may tough opponents, mas kaunti yung pagkakataong mapunta ang kanilang star sa second game ng road back-to-back. Samantalang malaking bagay talaga yung pagtalon ng Sixers mula sa 40 nationally televised games noong 2025. Ngayon, aabot sila sa 34 national televised games. Iyan yung maximum na bilang ng national TV stream games na nakalaan sa isang team Kasama na nila dyan yung Knicks, San Antonio at nangunguna sila sa 34 games since dumating sa kanila si LeBron. Halos 25 games ang in-increase nila mula sa 17% ng 82 games sa season na national televised nung nakaraang taon. Ngayon aabot sila sa 41% sa buong regular season at mapapanood sila ng national audience ngayong season. 4 na beses silang magtatapat ng Knicks based sa schedule report Lahat ng 4 na matchup na yan nasa national televised. October 20, opening night nila aabot sa $300 ang ticket demand. Yung pinakamababa halos nasa $100 pa rin. Malayo sa $60 to $80 nila last season. Isang game lang sa October 30, possible 2 games sa NBA Cup kung magpang-abot. Ito yung perfect example kung paano ginagamit ng NBA ang LeBron Effect December 25, 5 p.m. Eastern Time sa ABC. December 26 sa atin to mga pare koy. Makakatapat nila ang LA Lakers. Ito yung unang magiging regular season game ni LeBron sa Lakers at unang pagbalik niya sa Los Angeles bilang opponent player. Isipin mo na lang yung narrative. LeBron former team kontra sa bagong super team niya na Sixers sa Christmas Day isa sa pinakamalaking NBA television dates na mismong tinapat dyan ni Kume yung game na yan. Kaya obvious kung bakit gusto ng NBA at broadcasters na ilagay ito sa national stage at big event
Ang masama lang, si Luka at Reeves galing sa season na downgrade dahil sa injury. Si Luka 64 games lang ang nilaro, samantalang si Reeves 51 games, tinalo pa ng senior. Samantalang si Walker Kessler nakapaglaro lang ng 5 games bago ang season ending dahil sa shoulder surgery. At ang Lakers, isa sa 3 team na magkakaroon ng 3 magkakahiwalay na stretch 5 games in 7 nights. Kapag sobrang compress ang schedule kasi, 5 games sa 7 araw, pati ang aabuti ng mga superstar, injury management din, possible rest, at yan yung hectic schedule ngayon ng mga yan, lalo na kung aabutin nga raw ng injury kasi si Luka at Reeves. Ang tanong, sino yung magiging primary o secondary sa rotation nila? Kaya kailangan pa rin ingatan nila yan eh. Ang San Antonio Spurs naman yung nakikita dyan na may malaking advantage talaga. Sila ngayon yung nakikitang may pinakamalaking pakinabang sa scheduling. 94 rest day ang San Antonio, tied for the most NBA. Mas maraming recovery time para sa ibang player nila, lalo na kay Wembanyama dahil noong 2025 to 26 season, 64 games lang ang nilaro niya dahil din sa injury. Meron din silang 2 back-to-back sa unang 5 games nila ngayon. October 20 kontra sa Thunder, rematch nila sa Western Conference Final. Kaya very high profile agad ang opening night. After nyan, October 23 kontra naman sa Rockets. Tapos October 25 kontra Minnesota Timberwolves. Kinabukasan, October 26, makakatapat nila yung Charlotte Hornets at pagkatapos niyan may isang game pa sa October 28. Kaya hindi perfect yung simula pero sa kabuuan mas favorable nga talaga yung schedule para sa kanila na mananatiling fresh si Wembanyama sa mahabang season. Ito yung isa sa reason kung bakit pwedeng mas maging attractive si Wembanyama bilang number 1 overall pick dito kontra kay Jokic sa Western. Yung scheduling kasi mas magbibigay ng additional argument para piliin ng mas marami itong batang superstar kumpara kay Jokic. Ang Miami Heat magsisimula sa regular season game kontra Orlando Magic. Ito yung first official regular season game din sa kanila nitong si Giannis. Yung Routers mismo yung nag-highlight sa opening weekend debut kasi ni Giannis sa Miami. November 18 naman ang schedule ng Miami kontra Milwaukee Bucks na former team niya pero hindi pa sure kung fully healthy siya na makakabalik at makakapaglaro dyan. Ito marahil yung pinakamalaking regular season homecoming game ni Giannis. Miami at Bucks. Tapos November 27 makakatapat nila ang Knicks. Ito yung NBA Cup matchup naman ni Giannis kontra dito sa defending NBA champion na Knicks sa Eastern.